Mula kay Melvs Castle, basahin muna natin yung title ng videong panonoorin natin. Defense Chief, pinagbantaan daw ang China, mga tol. Di kami naduduwag, sinong tinakot nyo, China? Basura, batas nyo. Alam naman nating basura, batas ng China, mga tol. Pero matindi fighting spirit nila eh. Matindi ang pagkadesidido nila na angkinin talaga yung inaangkin nilang teritoryo. Kaya nga sa June 15 magkakaalaman tayo, mga tol. Kung eto ba'y pananakot lang ng China o totohanin nilang mga aresto ng mga trespassers nga na tawagin nila. At dito masusubukan din ang kakayanan ng ating otoridad kung paano nila poprotektahan ang ating mga maliliit na mangingisda, no? Ito'y kasunod nung pagkakaroon ng civilian mission, di ba? So naglabas ang China ng batas na mga aresto sila. So pag yung civilian mission ulit, nagkaroon ulit ng civilian mission, pwede nilang arestohin lahat yun. Ayon dun sa batas na nilabas nila, mga tol. Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng komentaryo at reaction video mula kay Melvs Castle. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Direktang inakusahan ni Defense Department Secretary Gibo Teodoro ang China. Nag-uudyok kayo ng gulo para magkagera. Totoo. Yun talaga, mga kapatid. Nag-uudyok ang China nang po-provoke sila para kumilos ng Pilipinas manguna. Kumbaga parang inaasar nila at pag nanguna ang Pilipinas, may dahilan na sila. Sasabihin nila, gumanti lang kami. O, yan ang gagawin nitong mga Chekwa. Sasabihin nila, gumanti lang kami. Kayo nanguna. Yan. Bakit China? Akala nyo masisindak nyo kami? Takot nga kayo sa Filipino fisherman kaya kayo naglabas ng basurang batas. Yes, itong pag-aaresto sa trespassing kuno ay tinawag na basura ni Secretary Gibo. Kasunod kasi to ng civilian convoy ng mga Pilipino sa Baho de Masinloc na walang nagawa ang mga Chinese. Di ma-water cannon. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Sino daw ang tinakot ng China? Kung aakalain raw ng Chinese Foreign Ministry na maduduwag tayo, nagkakamali sila. Malinaw na paglabag sa United Nations ang basurang batas ng China. So, tanong, di ba, anong gagawin ng United Nations Convention on the Law of the Sea? Anong gagawin ng UNCLOS? Anong gagawin ng international law? Matagal na dapat silang kumikilos kung meron man, mga tol. Hindi natin alam kung para saan sila dyan eh. Diba? Ito ba'y batas na itinalaga para sundin ng bawat bansa o kung sino lang ang gustong sumunod? Yung mga hindi susunod tulad ng China, malaya na lalabagin nila ang batas, diba? Sinumpaan raw ng militar na ipaglaban ng karapatan ng mamamayan, kaya kung magkagulo man, handa kaming mamatay para sa bayan. What we do in our exclusive economic zone, or how we defend our exclusive economic zone, can in no way be termed by any sane person as a provocation. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance with our Constitution of the Republic of the Philippines. Paulit-ulit na sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na tayo ang nanggugulo sa teritoryo nila. Sabi lang nila yon, syempre. Sabi lang nila yon. Na sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na tayo ang nanggugulo sa teritoryo nila. Tayo ang nag-uudyok ng giyera dahil sa pagyaya ng tropa galing ibang bansa.
Pero ang totoo, bakit tutol ang China dyan? Dahil hindi nila masakop ang West Philippine Sea ng pwersahang bilta. Bakit kaya ba ng China ang mapagyera sa 4 na bansa ng sabay-sabay? Hindi, di ba? Nagbugbog sarado, gulpe de gulat sila dyan. Kaya nagpapakalat to ng fake news na tayo ang inaakusahang gusto ng malaking gulo. Iba ang no? Iba ang taktika ng China pagdating dyan. Ang unang-una, magaling sila mang-gaslight. Magaling sila magpakalat ng mga espiya nila. At saka iba ang nila, taktika nila. Saywar nga ang ginagamit nila. Mahilig sila manindak, mahilig sila manakot mga tol. Ganun yung kasi yun ang ginagawa nila noon pa sa mga maliliit na bansa, mga tol. Kaso may mga bansa nang pumalag sa kanila. 'Di ba? At may mga report na yan na pagkatapos pumalag ng mga bansang yun, wala na silang nagawa. Yan, kaya talagang napaghahalataan mga tol, hanggang dyan lang talaga ang China. Kung hindi matalino si Pangulong Bongbong Marcos at hindi nagyaya ng Japan, Australia at US, baka sinakop na tayo ng China at pinapakain na tayo niyan ng mga bomba. Turning these cooperative activities with like-minded nations as a containment or a provocation is disinformation and evidence of paranoia of a closed political system. The ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. Tama, no? Yun talaga ang nila. Ang ultimate goal kasi talaga nila makuha nila yung gusto nilang kunin. Hindi kasi nila makukuha sa paraang legal 'Di ba? Kaya nga nung nagsampa tayo ng kaso sa Daheg, 'di ba? Doon sa Permanent Court of Arbitration, talagang wala silang pinadala doon na kahit isang representative. Wala silang kasi hindi nga sila mananalo, alam nila 'yun Nakapirma sila sa UNCLOS pumirma sila doon, na signatory sila doon. Kaya nga mga mga bugok nga Ultimo sarili nilang pirma, di nila nino-honor 'Di ba? Mas naniniwala sila at mas pinaninindigan nila yung imbentong batas nila at imbentong claim nila, yung imaginary line nila mga tol. Yun ang mas nila, mas pinaninindigan nila. Since nga alam na nilang hindi sila mananalo sa kahit na anong batas, lalo na may UNCLOS, o di 1982, di ba? Lumabas ang UNCLOS. Pumirma sila kasi wala silang palag Pagkatapos nagpalakas na sila ng nagpalakas. Nagpalaki na sila ng nagpalaki. Diba? Yan ang goal nila. Pinarami na nila ng pinarami yung mga barko nila, yung mga military equipment nila, dinevelop na nila ng dinevelop. Parang gagawin na lang nila pagdating ng panahon. Hindi natin makukuha sa legal na batas yan Di porsahan natin kunin. Diba? Sindakin natin yung mga bansang yan para makuha natin yung kabuuan ng South China Sea. Marami na silang tinestingan. Kaso hindi sila umubra. O ngayon, eto sa Pilipinas, ginagawa na naman nila yan. Kaya sa Pilipinas, isang beses na nagtagumpay sila panahon ni Digong. Natakot nila si Digong Eto sa panibagong administrasyon, pumapalag, sakit ng ulo nila ngayon yan. This we cannot allow to continue. We will train more realistically. There will be more maritime cooperative activities between us and like-minded nations. More training scenarios. More interoperability exercises involving also our civilian. Pero kung diba? Sa Taiwan nga mga tol, ang tagal na nila sinisindak yun, hindi nila maatake-atake. Tapos na yung term ng isang presidente, yung babae. Natapos na yung term nun, wala silang nagawa. Ilang beses din nilang tinakot yun, wala silang nagawa. O ngayon, bago na presidente. Tinatakot pa rin nila. Ayan na, war game sila, palibot ng Taiwan, ganun-ganun. Puro ganun lang sila. Matatapos din yung term nitong bagong presidente at may papalit na presidente, hindi lang matake yan. Tapos ganun na naman gagawin nila, tatakutin hanggang sa may bumigay. Hanggang sa merong presidenteng maupo na natakot at bibigay sa kanila. ganun na taktika ng Taiwan, ng China. Ganun ang taktika nila. Yung bawat uupong presidente, tatakotin nila yan. O dito, nagawa nila yan nagawa nila yan. Nung presidente si Pinoy, in fairness kay Pinoy, kahit papano, mga tol, nagkaroon ng standoff daw noong 2012 at dun nga napasakamay na ng China itong Scarborough. Pero ang ginawa ng Pinoy administration, kaya tayo merong 2016 Arbitral Award ngayon dahil yung administrasyon niya ang nagsampa ng kaso sa Daheg. O di ba? Natalo ang China. Panahon ni Digong, eto na naman sila, mga tol, tinakot nila, bumigay. Bumigay si President.
Ayun, nagtagumpay sila, 6 na taon, hari-harian sila dyan. Eto na naman ngayon, bagong presidente na ng Pilipinas, gano'n ang gagawin nila? Tatakutin nila. Buti hindi bumigay si PBBM. O yun, sakit ng ulo nila ngayon, no? Paabot man sa malaking gulo na wag naman sana, handa ba kayong tumulong sa gyera kahit papaano man lang? Ikomento sa baba ang salo. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede ka magbigay ng komento at ng iyong saloobin at pwede ka magbigay ng iyong reaksyon sa comment section sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.